Tulo po, ready na? Dulo po muna yung question. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa aming grupo. Ang learnings po namin ay una po, maging dahilan po kung bakit po tayo bumabangon si Kristo. At saka po, kapag daw po tayo ay nagmahal, ay wala pong pinipili na tao or characteristic dahil ang Panginoon po, nung niligtas niya tayo sa krus ng Calvary ay di po niya inisip kung ano po tayo or kung sino tayo dahil mahal niya po tayo. At saka po, last po ay dadadag ko lang po na kanina po sa preaching po or sa message po na realize ko rin po na tayo po yung may kakayahan or decision kung kailan po tayo matutulog, pero ang Panginoon po ang nakakaalam kung kailan po tayo gigisingin. Amen po. Amen. Amen. Napakaganda po, no? Anthony. Pink team? Team Pink. Sino ba tayo dito? Front? Bilis po tayo. 1 minute lang po yan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang sa amin naman po yung nakuha namin learnings ay yung habang bata pa tayo, kumbaga, wag po nating hanapin, ang natutunan po namin, wag po nating hanapin yung Panginoon kung kailang matanda na tayo. Kumbaga, dapat sabi nga po sa Ecclesiastes 12:1 na remember now the Creator in the days of the youth. Kumbaga, habang bata pa po tayo, doon po natin hanapin yung Panginoon kung kailang may lakas pa po tayo. At yun nga po, yung learnings din po namin yung pagpahalagahan po natin dahil nga po malaya tayo, yung bansa natin na makapagbasa ng Bible, ay nandito po na kailangan po natin pahalagahan yung pagbabasa ng Bible. At yun nga po, dahil malaking factors po na kami na de-depress, nagpapakamatay, kailangan po kailangan yung tamang paggamit ng gadgets. Kasi ang nangyayari lang naman po, kaya nagiging negative kasi mali po yung paggamit. At yun lang po. Amen. Sheila. Next po. Brett. You have 1 minute. Sige po. Start. Magandang umaga po sa lahat. Yung pinaka-naging reflection po ng group namin is yung lagi po nating uunahin si God bago sa lahat ng bagay. At huwag masyadong maging independent sa gadget dahil may negative na nagagawa sa buhay natin. Amen. Muling kayo ng Panginoon sa mga reflections po na yan. Paunin. At ito po ay gamitin sa araw-araw. Ngayon po, as we proceed to our next part of our program, simula po muna tayo. Purple. Ay, also, yes. Sorry po. Yes, violet nga pala. Basta po. Sorry. Sige po, preserve sa natin. Buti po, pinaalala niyo. Ay, ganun mo ba? Hindi kalimutan. Dapat di na naalala. Anyway, good morning po sa lahat. Ayan. So, sa aming pong pag-uusap kanina, nagkaroon po ng self-reflection yung bawat isa. Nakita po namin yung kalagayan namin sa harap ng Panginoon. That over the things na nais ng Panginoon, yung mga bagay na dapat ay ginagawa, ay nauuna yung mga hindi importanteng bagay, especially yung gadget. And also, na-encourage kami sa senior ni Ma'am kanina, no, na sa mga bagay na nararanasan natin, it's very important na laging sa Panginoon lang tayo lumapit dahil yung Panginoon naman talaga yung bibigay sa atin ng kalakasan. Yan lang po. Good morning. Amen, ma'am. Salamat po. Dahil sa natin. Thank you po. To proceed to our next part, let's start with a prayer. Pinalalaman po natin ang ating mga mata. Ito ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Ibinigay niyo po sa amin. Sa mensahe po na inipangalan sa amin ay challenge po ito sa bawat araw na lilipas. Gamitin po namin ito at huwag pong hayaan
na kami po ay matangay din ng agos ng mundo na ito. Sa kapangyarihan mo lamang, sa iyong biyaya, yung bibigay po sa amin ng sapat na lakas upang malabanan po ang mga tukso, ang mga pagsubok, ay kayanin, at higit po sa lahat, ay isang araw po, madatnan niyo po kami na matapat na naglilingkod sa inyo. Sa oras po na ito, ay muli po, ihanda ang aming mga puso at isip sa panibagong hamon. Dahil ito po ay mas lalo po kaming palalakasin, mas lalo kami mas magiging handa sa labanan sa mga susunod na araw. Kaya salamat po sa inyong biyaya sa araw po nito. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin, give of your best to the Master. Dahil po ba kayo ibigay ang inyong pong best to sing joyfully from your heart. Or sing with all your heart. Are you ready? First stanza. Ready? Sing. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Throw your souls fresh, glowing ardor into the battle for truth. Jesus has set the example. Don't let what's he young and brave. Give him your
Okay. Handa na po ba kayo? Sa ating pong final message. Purihin ng Diyos. At tawagin na po natin si Pastor Gary to present our speaker. Amen. Okay, diyan pa ba kayo? Gutom na ba kayo? Naku, maalauna pa yata daw maluluto, patay. Hindi po, ang ating pong speaker po ay sa dating, yung Faith Baptist Church po na pinagalingan ko kay Pastor Tan sa Pasig ay dating naman yan, original. At doon po na sa inyo. Ito pa ating speaker ay ano po yan, junior po noon, mga estudyante ko sa Sunday School. Huwag yung natignan na hindi pa naman ako senior. Okay. So, napunta po sir, mga grade 6, grade 6 po, 12 years old, mga ano. Ako po yung kanilang terror sa Sunday School. Kasi lagi daw ako nagpapates. Mga active po yan. Medyo malungkot na masaya, alam natin. January ba? Ito lang February. January ako. So, yung kanyang mother po ay na-promote. No, hindi ho condolence, promotion. Inunahan na tayo, nasa heaven na po natin. Pero siya po ay nagpapastor po ngayon. Ang talagang pastor po doon, batchmate ko rin po sa Bible School si Pastor Conrad, ay na-promote na rin. Way back 3 years, Opo. So, siya po ay nagpapastor po sa Temple Bible Baptist Church Taguig, na pinagpastoran din Pastor Conrad Dinete, at I believe marami pong naging bungang mission din po ito. No? So, doon po sila na family naglingkod at naging assistant po pastor siya for 10 years, since 2009 to 2019, at 15 years in full-time ministry since 2008. Graduate po siya ng Landmark Bible College. Ngayon po, siya na po ang tumatayo na hindi lang interim, I believe na full place sa Pasokima. So, napagkatiwala ng Panginoon, na siya na po nagpapasok ngayon sa Cavite. By the way, nag-mission din po siya, doon nagpasok din siya, 2019, 2021, meron din pong bunga ang temple doon. No? Ilan pa ang bunga na ng temple? 10. Di ba? Opo, napaka-fruitful din po ng church sa ito ni Pastor Conrad na dating din pastor. Kaya po siya, 4 years na po nagpapasok, Temple Bible Baptist Church Signal Taguig, since 2021 to 2025. Let's all stand up please, bilang paggala po sa salita ng Diyos at sa lingkod ng Diyos. Let's present Pastor Ray Christian Madriaga as our final canons po ng Panginoon sa amin. Maraming salamat po sa pribilehyo na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon at ng gawain po through Pastor Gary. Salamat po sa introduction. To God be the glory po. Sa Diyos po ang papuri. Dahil nakatayo na po ang lahat, buksan po natin ang Galatians chapter 2 verse 20. Yan po yung ating pong text. At yung tema po ng ating pong fellowship this morning. Meron po kayong mga Bibles, buksan po sa Galatians chapter 2 verse 20. At kung nakita na po si Amen, sabi kanina ay malapit na daw maluto. At maraming amen, mas maluluto pa tayo. Galatians chapter 2 verse 20, basahin po natin ang sabay-sabay. All together, ready, read. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Tayo po'y manalangin, tayo po'y pagpumigit. O dakila namin Diyos, mapagpala sa lahat. Muli po namin ibinabalik ang lahat po ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa inyong pong kadakilaan sa aming buhay, sa inyong biyaya. At awa, Panginoon, sa amin, nasumpuan po namin ang
regalo ng kaligtasan na nanggaling Panginoon sa inyong anak na si Kristo Jesus na nabayubay para po sa amin pong mga kasalanan. Binibing at muling nabuhay upang maipakita Panginoon sa amin at maipagkaloob ang buhay na walang hanggan. Nawa Panginoon sa umagang ito ay kayo po ang manguna sa pamamagitan Panginoon ng inyong pong salita na magsisilbing salamin Panginoon sa amin upang makita po namin kung ano po mga bagay na dapat po namin baguhin sa amin po mga sarili, especially Panginoon sa lahat po ng kabataan nandito, kung ano po ang amin pong identity bilang isang Kristiyano. Salamat po o Diyos sa privilege na pinagkaloob po sa akin o Diyos, nawa ay patuloy lamang na magamit niyo po ang inyong pong lingkod sa umagang ito na patuloy pong makapagpahayag ng katotohanan at maitaas ang inyong pong pangalan sa lugar po na ito. Maraming salamat po, lahat ng ito binabalik po namin dahil may pabuti na salamat sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ako po nagpambawat isa. Nabanggit po ni Pastor Gary po na ako po ay nanggaling din po sa Tambayan Bible Baptist Church way back 1990, I think 1995 Pastor. Ano po? At doon po kami umaten from Parañaque hanggang Pasig. Wala pa pong C5 doon. Talagang malayo. Pero hindi ko lang alam kung na-recognize ko na alala ni Pastor Gary na isa po siya sa ginamit ng Panginoon sa aking buhay kasi sa dami ng kanyang turo sa Sunday School, kami po yung bunga. Ano po, yun po ang aking alanganan na ako sumampalataya sa Panginoon at age of, I think 8 years old. Ano po, malinaw po sa akin na tinanggap ko po ang Panginoon bilang tagapagligtas. Pero siyempre habang bata ka, ay marami ding mga challenges at pagbabago sa buhay. Most especially kapag naging young people ka na. Marami nang nangyayari sa buhay ng isang kabataan. At isa po dito is yung tinatawag pong identity crisis. Alam niyo po ba yung salitang identity crisis? Kumbaga ito po yung hindi mo na alam kung sino ka nga ba. Sino ka nga ba? Kaya yung ating pong pamagat ng ating pong pag-aaral ngayong umaga ay yung tanong na, who am I? Sino ba ako? Sino ba tayo? At kung tatanungin po tayo, like for example, kanina nag-present si Pastor Gary ng aking pong pagkakakilanlan. Dito po, kung ano po yung aking mga nagawa sa gawain ng Panginoon. Pero kung kayo po ay tatanungin, sino ba kayo? Sa isip na lang siguro para hindi na tayo magkaroon ng maraming oras. Pag tinanong tayo, sino ka ba? Who am I? Maaaring pwede natin sagutin sa ating isipan na ako si ganito, Juan de la Cruz, pangalan. Ako ay ganitong taong gulang. Ako ay mahilig sa ganitong bagay. Ako ay magaling sa ganitong bagay. Sino dito ang mahilig mag-basketball? Palagay ko mga taga-BBCA talagang mahihilig din mag-basketball. Tama ba? Volleyball, mga kabataan. O wala yung tanong kabataan, cellphone na lang. Mas marami yata. Sino ba magaling mag-cellphone? Diba? Most dito ay mga may edad na rin. So I believe may mga young professionals, college. Meron po ba ditong ang kanyang kurso ay teacher? Meron po ba? Maestra? May maestro? Engineer? Meron ba? Engineer course? Wala po. O meron po bang mga iba-ibang kurso pa? Pag tinanong natin sarili, sino nga ba ako? Kadalasan, ang nagiging sagot ng isang tao ay laging patungkol sa kanyang sarili. Pero tingnan po natin, ano po ba sinabi ni Apostle Paul? Dito po sa ating pong lesson, who am I? The theme is how to find our identity in Christ. Salamat po sa Diyos dahil tayo po ay naligtas na. Amen po ba?
Masaya po ba kayo na kayo ligtas? Nabanggit po kanina na aking nanay ay na-promote na po sa langit. Sakto, January 5, birthday ko pa po. Kung kailan siya namatay, ang gandang regalo. Ano? Pero alam natin, change address lang po yan. Pag ikay ligtas, at alam mo ikay pupunta sa langit, ang kamatayan sa isang Kristiyano, sabi ng Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is, ang pastor din po namin, Pastor Conrad, may 2021 pandemic, na-promote na po. Kaya baka gusto nyo bumista sa church namin. Maraming promotion doon. No? Pero kidding aside, sa ating mga Kristiyano ay natutuon po talaga yung kasiyahan ng pagiging ligtas. But the problem, pag ikay nabuhay na dito sa libutan, napakarami na pong mga pagsubok. And most especially, temptation na dumadating sa mga kabataan. Isa na po dyan, sinabi natin, identity crisis. Kadalasan, ito ay pwede natin tanungin, sa atin. We are prone to find our identity in our connections. Kadalasan, pag tinatanong tayo, sino ba tayo? Ako. Ako? Kaibigan ako ni ganito. Ito, kilala ko, artista. Malapit ako dito. Kadalasan, yung kasikatan, doon natin ina-identify yung ating sarili. Tama po ba? Minsan, nandun sa ating isip na, oo nga, gusto ko rin maging sikat. Oo nga, yung pangalan ko, gusto ko rin mailagay sa ganitong bagay. And sometimes, we're prone to find our identity in our accomplishments. Kaya nga po nabanggit natin kanina, meron po bang mga nag-aaral dito sa kolehiyo? Naku, hindi ko alam kung bakit sa panahon ngayon, sobrang na mag-aral ang mga bata. Kumbaga, may parent kami na sabi niya, Pastor, yung anak ko, OA na mag-aral. Ano yung OA? Over-aral. Overacting na. Pupuyat lahat. I think siguro na inaabot nila yung mataas na grado. Maaari yung iba, scholar. Meron dito mga scholar ng bayan. Sa amin, laging scholar ng bayan. Kasi merong ibibigay si Mayor. Merong incentive. Kaya talagang inaabot nila. Pero sometimes, yun yung ginagawa natin identity. Yung mga nagawa na natin. At yun po yung minsan nagkakaroon ng problema sa isang Kristiyano kapag ang ating pong identity ay inilalagay natin sa ating pong mga accomplishments. And third, we are prone to find our identity in our possessions. Ano meron ka? Ano ang meron ka sa buhay mo? At yan ang gusto na ni Satanas na ilagay sa isip ng mga kabataan. Dapat meron ka nito. Lalo yung iPhone 17. Alam yan? Yung pinakamahal. Grabe talaga sabi ko sa church, magkano iPhone 17? May ano po ba kayo? Idea? Diyan sa likod ba? May idea nito. Magkano? 100,000 na ba? Imagine, mga pastor, 100,000, isang cellphone lang. Sabi nga nila, ayusin yung decision sa buhay, pagbibili kayo ng ganyan. Bakit? Kasi, kadalasan, ang gusto ni Satanas, magkamal ka ng mga bagay para magkaroon ka ng satisfaction. Which is, anong sabi ng Bible? Hindi mo makukuha yung satisfaction sa mundong ito. Sabi ng Bible, makamit mo man ang sanlibutan, mapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala pong saya-saya. Kaya ito pong araw po na ito ang pinakamahalagang araw para sa inyo. Bakit? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Yung mga bagay na sinabi kanina, magamat masakit, parang aray ko, tinamaan ako doon, preaching. Pero ito yung pinakamahalagang bagay para sa atin. Bakit? Ang dami tao nagpapakasasa sa mga bagay sa sanlibutan, pero hindi na nila kilala kung sino sila. Tignan po natin, 4 na bagay lang po sa umagang ito, ang pwede natin makita dito po sa chapter 2 verse 20. Makikita po natin, if we will go to the background of the story, the context of the story, bakit sinabi ni Apostle Paul, yung verse nito that he was crucified with Christ, and hindi po siya
ang namumuhay na sa kanyang sarili, yet not I, but Christ liveth in me. Paano niya sabi to? Balikan natin yung storya. Galatians chapter 2, verse 11. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed. He was to be blamed. Ano po may naging istorya? Ano po? Si Peter, kung kilala niyo po si Peter, Apostle Peter, si Peter nakasama ni Kristo. Ano po, nung siya ay nabubuhay pa sa lupa. Si Peter na pumutol ng tenga ng isang sundalo, di ba? Si Malchus. Si Peter na lumakad saan ba siya lumakad? Sa highway. Saan po siya lumakad? Sa dagat. Tinaba mo pa kayo? Diba? Nakalakad siya. Iniisip ko yan eh. Ginagawa ko sa swimming pool, kumakalakad talaga ako. Hindi, lumulubog talaga eh. Pero siya nakalakad siya. Ang dami niyang ginawa. But, ito po, panahon ni Apostol Pablo. Nakapagtayo na ng simbahan sa Jerusalem. At dumating sa punto si Apostle Peter, nagkaroon ng na nawala sa sarili. Ano po? Kasama niya ang mga Gentiles, believers, Jews na believers dun sa isang fellowship, para katulad ng ganito. Fellowship sila. And then, dumating yung mga kapastoran, yung mga mas matataas, yung mas magagaling. Anong ginawa ni Apostle Peter? Sabi dito sa verse 12, for before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew, and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Ano po, one of the things na nangyari dito ay natakot si Pedro. Bakit? Kasi dumating yung mga leaders of the church. Mga leaders, mga Hudyo. Anong ginawa niya? Umalis siya at lumayo siya dun sa mga Gentiles. That's the reason bakit ni-rebuke ni Apostle Paul. Not magpagalingan, kung hindi para sabihin sa isang mananampalataya na sino ba ang identity natin. Sino ba ang identity natin? Naka-identify ba tayo sa mga magagaling? Naka-identify ba tayo sa mga kaibigan natin? Naka-identify ba tayo sa mga magulang natin? Salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, may magulang kaming tapat sa paglilingkod. Dinala kami sa paglilingkod. Pero ang identity natin ay hindi yung mga magulang natin. Hindi si pastor, hindi yung church, kundi si Kristo. Amen? Ano po? Tingnan po natin. Number 1, sa ating pong, kung meron po tayong handouts po dyan, tingnan po natin yung salitang, I am crucified with Christ. The fourth statement of faith ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Tandaan po natin, letter A, we did not become a Christian by adding Christ to our life. Mga kapatid, mga kabataan, ang pagiging ligtas ay hindi, may idadagdag ka lang sa buhay mo para maging Kristiyano. Ano sabi ni Apostle Paul? I am crucified with Christ. Pag sinabing crucified, yan po ay, wala nang iba kundi, ang ibig sabihin niyan ay mamatay. Iba po. Maging katulad ka ba ng mga nakapakong magnanakaw? Anong sabi po doon? Hindi. Hindi mo nababalikin yung ganung istorya. Ang ibig sabihin po dito, pag ika'y ligtas, ang buhay mo ay hindi na sa iyo. Ang buhay mo ay hindi na sa iyo. We did not become a Christian by adding Christ to our life. Balikan po natin sa verse 16. Chapter 2, verse 16. Sabi ni Apostle Paul, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ako po ay, by experience, marami nang nakitang mga Kristiyanong pumunta sa church at isang araw nawala rin. Bakit? Kasi akala nila, yung pagpunta sa church,
eh pagiging ligtas na. Akala nila pag nagdala ka ng malaking Bible, ito malaki-laki banal-banal ka na, lalakad ka dun sa labas ng church, eh Kristiyano ka na. Sabi ko nga kay Pastor Andal, sa church namin, sa lugar namin, dun sa street, may 7 simbahan dun. Sa sobrang crowded sa Manila, sa isang street, 7 churches of Revelation meron dun. May iglesia, o kasama na kami, Temple Baptist Church, may Jehovah, may Yeshua, wala na po anong simbahan yun. Merong, ano yun, yung malaking simbahan, may malaking simbahan dun Church ng Tahig, parang gano'n. Ito yan. Pag Sunday, sabay-sabay yan. Siyempre, medyo mas maaga yung ibang mga religion. Pero, doon mo ba malalaman kung sino ang Baptist? Wala. Pare-pares na itsura Amen? Iba nga nang pinupuntahan. Pero sino bang identity natin? Magiging Baptist pa. Yes, we are proud to be a Baptist because of the doctrine, pero our identity is in Christ. Our relationship is in Christ. Wala kang idadagdag sa buhay mo para maging ligtas. Kasi ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sapat na. Sapat na po yun. At isa pa po, sabi sa verse, sa chapter 2 ng Ephesians chapter 2 verse 1. Medyo magbubuklat po tayo ng Bible, okay lang po ba? Mabilis po ba kayo magbuklat ng Bible? Sa church namin, lagi sila nagpapaligsahan ng pagbubukas ng Bible. Pero mabagal pa rin. Chapter 2 verse 1, sabi ng Bible, you have He quickened. So yung word na quickened, alam po natin, lalo sa mga bago, yung salitang quickened ay yung to be alive. Hindi ito yung mabilis. Ano po? Ang sabihin yan, mabuhay ka. Ano? To be alive or alive, who were dead in trespasses and sin. We did not become, or I did not become a Christian by giving my life to Christ. Baka meron din sa atin, akala natin, Pastor, Kristiyano po ako kasi binigay ko po ang buhay ko sa Diyos. Sabi ko nga po, ang dami ko na rin po nakita ang mga Kristiyano na nagbigay ng buhay sa Diyos, tapos parang gustong bawiin din. Bawiin. Ang daming mga Kristiyano na ang daming binigay sa church. Nakaranas po ako, nag-mission po ako, salamat sa Panginoon. Kasi bago ko kumuha ng sumalo ng simbahan, nakalabas ako parang OJT, kahit paano, mission sa Cavite. Pagdating ko doon, may mga member dati na kumakatok, Pastor, bakit po? Kumain po namin electric fan, sabi po yan. Ay, kailan niyo po binigay yan? Ay, nung po, wala pa po kayo. Kumain na po. Iba na kasi Pastor. Ano? Inabawi. Ano? Kaya kahit sabihin natin na ibigay mo yung buong buhay mo, maganda yan, pero hindi yan ang kasihan ng kaligtasan mo. Amen? Ang dami ko ng best na sinabi na bibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Pero sometimes tumaatras ka. Bakit? Takot. Apostle Peter, yun ang nangyari sa kanya. Ito, si Apostle Peter ay hindi na po disipulo nito. Siya na ay apostle na. Pero nung dumating yung kanyang mga kasamang mga leaders, ay, ang nga pala, leader nga pala ako, iiwanan ko na yung mga yan. Di ba minsan ganoon din tayo, mga kabataan? Ang nakakalungkot, kapag may mga unbeliever na tayong Kristiyano, yung mga believers pa yung iniiwan natin. Bakit? Nahihiya tayo Amen po ba? Mas nahihiya tayo baka sabihin nila, banal ka. Lampas ka na sa langit. Yun ang sabi sa akin. Lampas ka na sa langit. Okay lang, may sa kumapus. Di ba? Kung kumapus ka, kamawa ka. Kaya ang pangalan ko kasi Ray Ray Langit. Yung mga may edad, no? Yan tawag sa akin sa school. Ray Langit. Kasi naman, every Wednesday nasa church kami. Every Saturday nasa church kami. Prayer meeting, practice ng prayer lahat. Pero alam niyo po ba, short testimony lang po, naintindihan mo po yung panawagan ng Diyos nung ang isang kaklase ko namatay. 20 years old. Meron po 20 years old dito. 20 years old yan. Hindi ko mamamatay. Naglalaro lang ng basketball. Uminom ng tubig, mumula yung bibig.
hindi na itakbo sa ospital, namatay. Noong time na yun, nag-aaral na ako sa labas. First year na ako sa Bible school, sabi ko ay Pastor, tapos na yung first year ko sa Bible school. Okay, sabi ko, Pastor, sige, nakapag-first year ka na, pwede ka na sa... Dati po kasi gano'n sa amin eh. Sabi ko, Pastor, mag-first year ka muna sa Bible school para may foundation ka na. Paglabas ko, ayun, namatay siya. Doon ko naiintindihan na, naiingit kasi ako dati sa mga kaklase ko. Nag-aral po kasi ako sa Montessori. Alam niyo naman, Montessori, mahal yan. Di ba? Yung mga kaklase ko, ang bakong 500 pesos a day. Imagine, 500 pesos, no? Kaya ako parang 2 piso na yata eh. Naiingit ako sa kanila. Nung nag-college sila sa Lasal, alam niyo, UBELT, University Belt, doon sila nag-aral. Naiingit ako, kaya sabi ko, ayoko mag-Bible school. Gusto ko mag-aral sa mga university. Tapos namatay. Alam niyo, sa sobrang anong nanay, na yung lungkot niya, sabi niya, huwag niyo siya, first time pumakita ng Philippine na gano'n eh, naka-nursing uniform. Kasi daw, itutuloy niya pa daw yung nursing niya sa langit. Tapos yung bola niya, sinama sa loob ng kabakong. Bakit? Magpapasok ko daw sa langit. Hindi ako natatawa ng time na yon, pero naaawa ako. Kasi alam ko, na isang Kristyano, pagdating sa langit, buhay na wala hanggan na. Pero sa isang tao na hindi ligtas, sa Indian lang punta. Kaya that time, magbago yung pag-iisip ko, napakahalaga pala yung pinasok ko Bible School. Kaya, sa inyo po, kung merong magpa-Bible School, hindi niyo po pang-ihinayan. That's the highest calling na pwede ibigay sa atin ng Diyos, yung maglingkod ka sa Panginoon. Dito lang yan sa lupa, identity lang yan, na ipapakita sa inyo sa liputan na, mahirap yan, yung magpastor, kawawa ka magpastor. Pero dito lang yan. Pagdating sa langit, sabi doon, we'll understand it better. Sabi nga ng awitin, amen? Pagdating natin sa langit, maintindihan natin na lahat ng ginawa natin dito ay lahat po yan ay hindi mawawalan ng saysay. Letter C. Nandiyan mo ba kayo? I became a Christian on the basis of what Christ did for me. Hindi sa ginawa namin, kung hindi sa ginawa ni Kristo. At marami na po mga, mag-ingat po kayo sa internet. Hindi natin may iwasan yung technology. Hindi natin may iwasan ng bata hindi gumamit ng cellphone. Punto sa amin, mga kapastoran, yung mga bata talaga, lalo sa school namin, hindi namin nabagamit ng cellphone. Sa school. Kasi may contract kami. Hanggang high school, bawal ang social media. Grabe naman kayo, pastor. Okay na yun. At least nakatutok sila sa kanilang pag-aaral at ministry. Kung hindi natin gagawin yun, kailan pa? Kasi ang question ko lang dyan, ng Facebook, wala ng censorship. Tama ba? Wala ng censorship. Dati meron pang SPG. Ang paglubay ng magulang ay kailangan. Sa TV, nakikita pa natin yun. Sa cellphone, meron pa bang censorship? Wala na. Kaya hanggat maaari, tayo po ang magpo-control niya. Pero hindi may iwasan yung technology. Lalo sa mga maling doktrina. Sa maling doktrina, maraming mga young people ang nawawala. Ano ang kailangan natin gawin? Tignan natin kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. Letter A, ano sabi dyan? Christ died in my place. Instead of us, na tayo ang pupunta sa impyerno, instead of us na tayo ipapako sa krus, ang namatay ay si Kristo. Alam niyo mo ba yan? Romans chapter 5 verse 8. Di ba kanta yan? But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. In that while we were yet sinners. Yun po yung nagbigay ng tuldok. Bakit? Kahit makasalanan ka, inako ng Diyos at ang Diyos mismo ang naging kasalanan, ang bayad sa ating kaparusahan. Instead of us. Kaya nga, I appreciate yung buhay na aking nanay.
papasalamat kami kasi Sunday school teacher din siya, kasabay sa Pastor Gary. I think sa mga pastors dito, talagang dinadala niya kami, bata pa kami sa church. From Pasig to Paranaque, hirap niya. Nakita ko yung hirap hanggang sa huling hininga niya. Ang huling araw niya ay Sunday. Nasa church siya ng umaga, nasa church siya ng hapon. Nautusan pa nga namin, di ba? Nautusan pa namin magbalot ng pansit. Actually, birthday celebration ko po yun. Sabi ko, ma'am, may nararamdaman ka ba? Hindi, masakit lang dito ko. Yung pala, hindi na siya makahinga. Tandaan po natin, meron naman po talagang appointed time. Kaya maganda po yung sinabi nga dito ng isang testimony, di ba? Habang may buhay pa tayo, gamitin natin sa Diyos. Hindi ibig sabihin bata ka, malakas ka. Ano? Sabi ko nga, 20 years old, wala na. So, hindi natin alam, pero alam ng Diyos kung hanggang kailan ang ating buhay. Sabi pa dito, I died with Christ. I died with Christ. Yan po ang basis ng ating kaligtasan. Ano po? Ang basis ng kaligtasan natin is ginawa ni Kristo at tayo dapat ay kasamang namatay ni Kristo. Meron po bang nabaptize na po dito? Nabaptize, halos lahat nabaptize na, mga bagong baptize. Di ba yun yung picture ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo? Pag ikay dito po, yun yung symbol. Ano po? Si Jesus Christ, pinakita niya sa atin yun. Kasi kailangan ng isang tao na mamatay bago, siya mabuhay muli. Napabasin niyo yung buto, di ba? Kahit anong buto, ng puno, ng prutas, ng mga halaman, kailangan ma-decompose mo na yan bago magkaroon ng bagong buhay. At yung kamatayan ni Kristo ang naging dahilan kaya tayo ay nakakapabuhay bilang Kristyano. We are crucified with Christ. Kung hindi ka na ipao kay Kristo, what is the basis of your salvation? Maraming mga tao nagsasabi, Kristiyano sila. Kilala nila ang Diyos. What is the basis? Our identity is we are crucified with Christ. Second, ano yung second? Bagitin natin. Ready? Go. I no longer live. So, patay na maintindihin. Ano po? Patay na maintindihin na hindi na tayo, patay na tayo, kasama ni Kristo, at hindi na tayo nabubuhay muli. Pero paano to? Ano bang ibig sabihin nito? Letter A, I'm not putting my faith in my achievements or accomplishments. Philippians chapter 3. Turn our Bibles in Philippians chapter 3 verse 9. Pwede po bang basahin, may ano ka bang ano? Sino bang may ba? Pakibasa mo na malakas. Amen. Ano po? Makita natin na ang ating pong pananampalataya ay hindi sa ating mga ginawa. Apostle Paul din po ang nagsabi ito para sa mga taga-Philippian church. Not having my own righteousness, which is of the law. Kasi ang buhay natin ay nabubuhay na tayo sa biyaya, hindi na sa batas. Yun nga yung, kaya nirebuke niya Apostle Paul si Peter. Pinipilit nyo na yung mga Gentiles ay magpa-circumcise, which is, yun yung law dati. Pero dahil namatay na si Kristo, finulfill na ng Panginoon yon, at sa biyaya ng Diyos, the gospel, ay para sa lahat na. Para sa lahat ng tao. Kami sa pag tinatanong ako, Pastor, maliligtas pa kaya yan? Oo. Sa biyaya ng Diyos. Meron kami mga young people na hirap ang kanilang kondisyon. Nasira ang kanilang buhay. Pastor, maliligtas pa kaya yan? Oo. Lahat tayo makasalanan. In-offer sa atin ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan ay kay Kristo, hindi sa atin. Ay tayo yung mga politiko. Diba? O hindi lang politiko. Lahat na lang tayo, sabihin natin. Lahat tayo. Gusto natin ang pangalan natin na ilalagay sa labas. Diba? Sa amin. Yung sa amin, yung sa lugar namin. Andun yung pangalan ng
dating congressman. Kasi gusto lang tawag ito ng tao na makalala. Wala namang masama doon. Pero pag yan ang basihan mo para maligtas ka, yun ang mali. Amen? Mali na yun. Pag pinapangalanda ka mo na ikay maliligtas para magitan ng ginawa mo, yan ay mali. Sa aming church, we honor pa rin yung aming pastor na nagsimula ng gawain. Ano po, kaya meron kami itong may isang kwarto doon na may mga pictures niya ng kanyang mga ginawa, testimony, not to parang ipangalandaan niya, but to appreciate kung sino ang nagsimula po doon. At makalagay doon, to God be the glory. Amen? Sa lahat ng ginagawa natin, nag-aaral ka, sana yan ay para sa Diyos. Sana nagagamit sa church yung mga pinag-aralan po natin. Not putting my faith in our own achievements. Letter B, I am not pursuing my life's purpose. Kaninong purpose na ba? Pagpatay ka na sa sarili mo at ang buhay na ni Kristo, yung buhay na binigay sa atin ni Kristo, ang namumuhay na sa atin, anong purpose na ng buhay mo? Kaya nga sabi ko nga po, nagbago yung purpose ng buhay ko nung naintindihan ko na ang kamatayan ay tunay. Hindi siya yung mga kakalood ng mga drama, yung pag namatay, lilipat sa paru-paro, lilipat, magiging dati kang hari, kasi yung sunod, alipin ka na. Kakalood ng drama yan eh. Diba? Pero hindi. Pag namatay ka, sabi doon, Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Ang tanong, handa na ba tayong humarap sa Diyos? Kasi kung ang ating buhay ay nakalagay lang sa mga achievements, hindi po tama yung mga ganun isipin natin. What is your purpose? What is your purpose? Ang purpose mo ba, i-glorify ang Diyos? Sa amin po, sa church, yan ang pinapaalala namin sa mga bataan. Kasi, siyempre, technology ngayon, may AI na. Tama? Siyempre, AI, katumbas yan ng sagot sa exam. Diba? Para padaliin ang buhay. Pwede naman, sabi nga kanina, pwede naman gamitin yan basta sa tamang paraan. Pero maraming mga kabataan na gawin yung mga bagay niyan. Ang tanong, what is your identity? Para lang ba makapasa? Huwag man sana. Ang purpose natin, kaya kayo nag-aaral, ay para gamitin kayo ng Diyos. Amen? Sa mga kanya-kanya pong simbahan. Hindi lang po yan. Para kayo po ay maging ilaw ng sanlibutan. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 16. Marami po sa inyo, palagay ko, alam niyo na po yung verse na ito. Matthew chapter 5 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Again, bakit ka magliliwanag? To glorify your Father which is in heaven. Sino ba ang tatay natin? Sino ang tatay natin? Ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ang unbeliever, sino ang tatay? Satan. John 8:44. Hindi ko makakalimutan mga pastor yung John 8:44. Pag may kasalanan kami sa Landmark Baptist College, susulat kami ng John 8:44. Isang yellow pad. Pastor Mike Kalisa. You are the father of the devil and the last of the devil. Lahat yun, kabisado namin. Pinagdaanan namin yun. Pag nalit ka ng konti, John 8:44. Ang tatay mo ang tiyablo. Pastor, yan po ay sa Bible. Pero yung mga kabataan, hindi nyo alam yung mga kabataan, subliminally, inilalagay ng sanlibutan yan. Saan? Through gadgets, through games. Dati rin ako naglaro ng Dota. Sino naglaro ng Dota dito? Para maraming pera, ang lalagay mo, greed is good. Isipin nyo, greed is good. Yan ang tinuturo sa Satanas.
Para may immortal life ka, type mo lang, who's your daddy? Who's your daddy? John 8:44. Ye are your father, the devil. Matagal na yan, ha? Ibig sabihin, mga kapanahonan ko pa yan. Di ba? Matagal na yan. How much more ngayon? Amen? How much more yung mga napanood nyo ngayon? Tama pa ba sa harap ng Diyos yan? Kung hindi nyo iiwasan yan, magkakaroon kayo ng identity crisis. Hindi na talakay sa church yan eh. Bakit? Kasi yung mga kabataan, alam natin, may sarili-sarili na tayong mundo. Chat group nga lang eh. Isang katutak na eh. Tama ba? Ilang chat group nyo? Parang 20 yata sa akin eh. Pero puro mga pastor naman yun. Diba? Puro mga verses yun. Kaya sa inyo. Amen po ba? Masakit, pero ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi na ikaw ang nabubuhay. Dapat may bago ka ng purpose. Sana, pagkatapos ng fellowship na ito, may bago ka ng purpose. To glorify your Father which is in heaven. Number 3. Para matapos na tayo. Christ lives in me. Kung hindi na ikaw nabubuhay, sino na? Christ liveth in me. Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20. Tandaan po natin, sa pagiging ligtas, kung gusto mong makilala talaga yung identity mo kung sino ka, kailangan kilala mo personally ang Panginoon Yesus. Our Savior is personal. Mga kabataan, ang Panginoon, hindi lang siya nasa taas, tinitingnan ka. Kasama mo siya. Amen? The Comforter is in us. Ilan ang ating Diyos? Isa. Pero may tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father, God the Father, the Son, siya ang namatay para sa atin, and the Holy Spirit, siya po yung nagiging comforter natin. Kaya pag tayo po'y nag-iisa na lang, akala na, tinan niyo yung magnanakaw, pag gumagawa ng kasalanan, o kaya magnanakaw, sa titingin, kaliwa, dalan, likod, lahat. Bakit makakita? Ba't hindi tumitingin sa taas? Kasi alam naman natin na lahat na ikita ng Panginoon eh. Amen? Lahat na ikita ng Diyos. Kaya, tandaan natin, ang ating Panginoong Yesus, the Comforter, the Holy Spirit is within us. And sinabi sa Romans chapter 8, verse 38 and 39, ito po yung patunay na ang Panginoong Yesus ay isa siyang persona. Napakaganda po at isa po sa mga paborito kong verse sa Biblia. Romans chapter 8, verse 38 to 39. Mag-request po tayo ng babasa para maitina. Ganun po ako pag may nakakatulog na, nababasa ko yung tulog. Kung saan mo sa nag-araya, si Ma'am Chi na lang. Si Ma'am Chi na lang. Para mas malakas po ang process. Romans chapter 8, verse number 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Those things na binanggit na Apostle Paul ay every other creature. So, ibig sabihin, lahat ng yon ay totoo. Pero syempre, yung mga yung na yun, binanggit na yun, alam natin, mga angels yun. Yung mga ranking na angels, dominions, parang mga kernel, major, so. Pero sabi ni Apostle Paul, walang magpapahiwalay sa atin sa pagmamahal natin o pagmamahal ni Kristo sa atin. So, ibig sabihin, Jesus Christ is a person. You can have a true relationship with Jesus Christ. Hindi lang ito basta, ay, sabi ng Bible, huwag ako magkakasala. Tanda mo, sino ba ang sinampalatayanan mo? Si Kristo. May tamang relationship ka dapat sa Panginoon. Tulad ng relationship mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa teachers mo, sa pastor mo, lahat dyan, meron kayong relationship. Kaya,
Sabi po dito, ang buhay natin ay kay Kristo Jesus dahil totoo po si Kristo. Napakarami na ngayon sa internet na nagsasabing hindi din totoo ang Diyos. Tawag nila doon, atheist. Hindi totoo ang Diyos, okay lang yan. Gawin natin kung ano yung mga gusto natin gawin. Pero tandaan natin, Jesus is real. Second, our Savior provides the power. Sa isang ligtas, hindi natin kapangyarihan ang pinapairan. Hindi natin sariling lakas ang pinapairan. Alam niyo po, kung hindi talaga ako tinawag ng Diyos, hindi talaga ako magpapastor. Kasi nahihiya akong umarap sa tao eh. Baga ayoko nung magsasalita, gusto ko yung sa likod lang, gusto ko yung lagi nakaupo sa likod, mag-a-assist lang kay pastor. Kumbaga, kung ikaw lang personally, yung personality mo, hindi match doon sa ano. Pero kasi nga, hindi naman mo sa sariling kakayahan natin. Ito ay sa kakayahan ng Diyos. Pangalawa, inutusan ka ng Diyos. Inuutusan ka ng Diyos na sumunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Paano yun, pastor? Paano tayo makakasunod? Bibigyan Kanya ng kapangyarihan. Unang-una, siyempre, maging anak ng Diyos. John chapter 1, verse 12. But as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God. So may kapangyarihan tayo. Acts chapter 1, verse 8. Diba? Binigyan tayong, ito soul winning po ba kayo? Diba? Sa una, hirap mag-soul winning. Ang hirap mag-share ng gospel, pero tanda natin, because of the Holy Ghost is in us, meron tayong kapangyarihan to share the gospel. At saan nagagaling yun? Sa banal na Espiritu. Same thing din sa sinabi ng Apostle Paul. For me to live this, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. Yan ang paborito natin eh. Pag may exam, Lord, I can do all things through Christ. Hindi ka naman nag-aaral. Pagsakarin yun. Pagsakarin. Pero yung context nun is about contentment. Kaya bilang mga kabataan, maging kontento tayo sa ating buhay. Para maitama natin yung purpose natin, tsaka yung mga goals natin. Huwag tayong maiinggit sa iba. Kasi pag naiinggit tayo, dun magsisimula na, ay, gusto ko. Kaya nga may salitang, sana all. Diba? Sana all, sana meron tayo. Pero sabi ng Apostle Paul, natutunan kong maging kontento. Pag wala, wala. Pag walang loob, huwag magdadabog. Wala akong data, mama. Di ba? Wala akong internet. Huwag magdadabog. Bakit? Ang buhay natin ay ang source ng kapangyarihan ay ang Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa biyaya po ng Diyos, kung ako po'y sumunod sa Panginoon, hindi po ako nagsisi. Kahit nung una parang nainggit ako sa mga kaklase ko, ay salamat po pala sa Panginoon. Naalala ko, nung namatay yung aking nanay, dumating yung mga kaklase ko. Talagang ganun pa rin sila. Pero nakita na nila yung aking sinunod. Pag sinunod mo ang Diyos, ganun ang pabor ng Panginoon. Hindi na rin laki ng tawag sa akin. Pastor na kahit paano. Diba? Dati father eh. Diba? Pray langit, anghel, lahat, kung ano-ano mga tuya. Yung mga itokso. Pero nung nandun sa lamay ng nanay ko, nagpapasalamat sila. Yun ang sa buhay ng nanay ko. Pati dun sa buhay na tinahapo. Kaya huwag kayong mainit mga kabataan. Huwag kayong magpapadaya sa limutan. Panghuli na po, last. I live by the faith of the Son of God. The statement number 4 is, I live by the faith of the Son of God. Una, tayo pinako kanino? Kanino po? Kay Kristo. Pangalawa, hindi na tayo ang namumuhay. Amen? Number 3, Christ lives in me, and the last, I live by the faith of the Son of God. Mga kapatid, unang-una, to be saved, we need to put our trust in Christ.
one of the identity crisis sa isang kabataan ay yung mga lumaki sa church. Katulad ko. Kasi akala mo, ligtas ka na. Pero hindi pa pala. Pero salamat sa Panginoon, nung narinig ko yung gospel, alam ko yun ang aking naging araw ng kaligtasan. Pero marami ako nakitang mga lumaki sa church na akala niligtas sila, ngayon wala na sila sa church. Bakit? Kasi kinuha nilang identity nila doon sa mga nakasama nilang naglingkod. Kung naalala niyo yung story ni King Joash, kilala niyo po si King Joash? Si King Joash, siya yung hari ng Israel o ng Judah na pinakabata, as early as 7 years old, ginawa na siyang hari. Kasi parang drama din, di ba? May evil queen, pinatay lahat ng kapamilya, natira siya, ano nangyari? Tinago siya sa kaharian, after 6 years, inilabas siya, at siya na ang nilagay na hari. Nagtatuwa ang buong Israel. Sabi doon, he did the right thing in the sight of the Lord. All the days of Jehoiada, the priest. Yung priest na yon, yun yung nag-alaga sa kanya. Yun yung naglabas sa kanya. Yun yung nagluklok sa kanya. Sinunod niya ang Diyos for 40 years hanggang buhay si Jehoiada the priest. After nun, ano nangyari? Hindi na siya sumunod. At namatay siya ng hindi siya binigyan ng royal burial. Bakit? Kasi kakakinig niya sa mga taong wala sa Diyos. Imagine, 40 years. Ang tagal ng panahon. Akala niya, tama ang ginagawa niya. Pero wala pala talaga siyang pagtitiwala sa Diyos. Akalungkot kasi pinatay lang siya, sa kanyang ama. Diba? Pinapatay niya yung anak ng priest sa sobrang dami ng kanyang mga pinakinggan. One of the identity crisis dumating sa atin, marami tayong pinapakinggan. At sana po wag tayo makikinig sa mga hindi magagandang counsel. Kaya may mga pastor po dyan, sila po ang puntahan po ninyo. Amen po ba? Pastor, manliligaw na po ako. Ako. Yan. Magpaalam muna. Opo. Sayang, hindi dumating yung kapatid ko Kung nagpaalam, may tawagan na. Ano muna? Disiplina muna. 3 months. Pandemic, naging 3 years. Umabot na wala sa isip ko. Pero ngayon, in-acknowledge na po namin sila. Hinarap sa church. Pag masaya ang church sa inyong relasyon, mas pagpapalain kayo ng Panginoon. Kuya, gusto na namin mag-date. Dapat may chaperone. Grabe ko naman. Grabe si pastor. May tiwala ko sa babae, wala akong tiwala sa iyo. Hindi, kasi gusto ko makita yung mag-text kung hanggang kaya sa susunod. Alam mo sinong chaperone niya? Nanay ko. Pag-date sila, kasama. Doon na naman, kakain na namin nanay ko. Kasi nanay ng babae. Tapos namatay po yung nanay ko, January 5, recent lang. Anong testimony ng kapatid ko? Siya pa yung kasama ko. Buti na kasama ko pa siya. Amen po ba? Minsan akala natin, parang yung sinasabi sa atin ng pastor, hindi mo maintindihan Grabe naman si pastor, pinagalitan ako, ganyan, dinisiplina ako. Hindi nyo naiintindihan, kinakausap tayo ng Diyos, kami ng Panginoon, para kayo ay ayusin. Kasi wala naman kami ibang dahilan Ano ba bang dahilan ng pastor? Kung sino yung nasa amin, yun yung accountable kami. Amen? Kaya ano yung verse po na, di ba? Yung obey them that have the rule over you. Minsan yun lang hina-highlight Obey, obey, obey. Pero basahin nyo tuloy-tuloy. Ano nga po dyan? Hebrews. Pasadahan na po natin sa glit. Hebrews chapter 13. Ano po? 13. Tingnan niyo po ang ganda po na sinabi dito. Obey them, have the rule over you in verse 17. And submit
submit yourselves, for they watch for your souls. Hindi po ito, ayaw lang ni Pastor, kung hindi nakasalalay ang kaluluwa ninyo, ang inyong kinabukasan, as they that must give account. Kami po ang magsusulit. Ito po yung maganda. That they may do it with joy. Amen? Kapag sumusunod ang kabataan, lalong-lalo na sa church at sa pastor, masaya. Tingnan yung sunod. And not with grief. Ano yung grief? Kalungkutan. Kapag ginagawa ng isang pastor, nalulungkot sila sa inyo, anong sabi doon? It is unprofitable for you. Para sa inyo pa rin yun. Kapag nalulungkot ang pastor, na nangyayari sa inyo, napapahamak ang isang mananampalataya, hindi rin ka painabang sa inyo. Kaya kung gusto nyo maging painabang sa inyo, sunod nyo na. Amen po ba? Nasa tamang edad naman yan eh. Nasa sa mga pastor kung sila po ang magsasabi na sa amin, ang hiling ko lang, tapusin nyo inyong pag-aaral. Pangalawa, pastor, pag-aaral ko, may 10 years. Nasa sa inyo. Diba? Pangalawa, magsabi lang. Amen? Hindi naman pinagbabawalan, magsabi lang. Kasi sa pagkasabi, nandun ang honesty. Integrity. Kapag yan, basahin nyo sa Bible, lahat ng karakter sa Bible, yan ang tinitingnan ng Diyos sa puso ng bawat mananampalataya, yung tunay. Isipin niyo, yung jowa siya, ginagawa niya na. Nirestore niya pa yung temple. Pagkagaling natin ang temple ng Diyos. But he's not honest. Ang kanyang mga sinusunod, nung panahon na wala na yung priest, iba na. Kaya mga kabataan, always love your church, love your pastor. It will be profitable sa inyong buhay. Panghuli, to live each day, we need to do the same. Put our trust. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Let's turn our Bible in 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Alam niyo po, ang mabuhay sa panahon ngayon talagang napakahirap because perilous times na po. Dangerous times na. Anong sabi ng chapter 5, verse 7? For we walk by faith and not by sight. Sa pananampalataya lang natin pwedeng malugod ang Diyos. Kaya ang gawin ng mananampalataya ay ipakita ang pananampalataya. Nandito rito kanina. Hindi lang basta yung naramdaman ninyo. Ipakita ninyo yung pananampalatayang tunay. Attendance, maganda yan. Ministries, sana po kumukuha tayo ng ministries. Alam niyo, ang sabi ng isang pastor sa akin, ang ministry, ang totoong ministry. Anong pinakatotoong ministry? Ang ministry ay nilalapit mo ang tao kay Kristo. Amen? Ministry ba yung tutugtog ka lang? Pwede. Tutugtog ka, pero what's your intentions? Baka ikaw naman ang nakikitang magaling, hindi mo na ilalapit sila kay Kristo. Kakanta ka sa choir, magbibigkas ng mga salita, aawit ka, magaling kang sa tono mo, pero always remember na yung ginagawa mo, nilalapit mo sila kay Kristo. Yun ang tunay na ministry. We need to do the same, having faith always in our life. So, we can face the day with confidence because our Savior loved us. We can face the day with confidence because our Savior gave Himself for us. Bakit tayo magkakaroon ng identity crisis? Kung meron ng binigay sa ating identity. Hindi idinadagdag ang pagiging Kristiyano. Pag nasa school ka, Kristiyano ka. Amen? Baka mamaya nahiya ka pa mag-pray. Let's pray. Kumari, uubo pero nagpe-pray. Tawag namin doon, secret agent Christian. Ayaw magpakilala. Meron akong nakilala sa college times ko, ano po,
Baptist pala siya. Hindi ko alam na Baptist siya. Hindi ako nahiya, Baptist ako. Second agent. Ang identity natin, hindi na tinatagdag. Si Kristo ang ating identity. Basahin natin ulit sa pagtatapos. Galatians chapter 2, verse 20. Bago tayo magtapos, ulitin po natin yung verse. Ready, read. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yan ang identity ni Apostle Paul. Hindi siya nagpa-identify sa mga Jews. Hindi siya nagpa-identify sa mga Gentiles. Alam niyo ba si Apostle Paul, meron din siyang Roman citizenship, pero hindi yan yung kanyang identity. Ang identity niya, anak ako ng Diyos. At ang anak ng Diyos, susunod sa kanyang utos. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, alam ko po, Panginoon, unang pa po ang aking pong karunungan sa pagbabahagi sa mga kabataan o Diyos. Ngunit sapat po ang inyong salita. Sapat po ang inyong biyaya. Nawa, ang salita pong ito ay nakaabot sa mga puso at isipan ng mga kabataan. That they need to have an absolute identity in Christ Jesus. Na kapag kami ay tinanong, kami po ay Kristiyano. Kapag kami tinanong, bakit kami Kristiyano? Namatay ang Panginoon para po sa amin. At ang buhay na ito ay hindi na sa amin. At ang buhay na ito na ipapamuhay ko ay para kay Kristo na nagmahal sa akin at ibinigay ang kanyang buhay sa akin. We should not have identity crisis dahil kapag ganyan ang aming pong katayuan, mahihirapan kaming maglingkod kapag hindi namin alam kung sino kami. Kapag ang mga kabataan sa panahon ngayon, maraming boses ang pinapakinggan, maraming tinitingnan ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, doon po magsisimula na magkaroon kami ng problema sa aming pong identity. Identity is intentional. We need to affirm ourselves. Sino nga ba ako sa oras na ito? Maaaring kami, mga kabataan, marami kaming iniidolo sa sanlibutan ito. Marami kaming mga nais gawin. Marami kaming na-accomplish. Marami kaming mga bagay na pwedeng ipagmalaki. Kalakasan namin, possessions. But the real identity ay binigay po sa amin ng inyong pong anak na si Kristo Jesus. Hindi nag-alinlangan. Binigyan kami ng bagong buhay. And this life ay may bago ng purpose to glorify you sa aming ginagawa. Whether we eat, whether we drink, or whether what, anumang bagay na ginagawa po namin, pag-aaral, pagtatrabaho, in the ministry, it's all for the glory of God. Kaya po sa oras na ito, isang paanyaya po sa bawat mga kabataan. Check your identity. Today, sigurado ba na ikaw ay ligtas? Bago natin hamunin ang mga kabataan patungkol sa mensahe ng Diyos, baka sa ating kalagitnaan, meron pang mga kabataan hindi pa sigurado na sa langit pupunta. Sa oras na ito ang binigay ng Diyos para sa atin. Sinabi ng Biblia, ang tao ay makasalanan.
at hindi kayang makapunta sa langit. We cannot add anything na gagawin natin para sa langit o para makapunta ka sa langit. Kung meron man sa ating paligid, ngayon pong umaga, habang lahat ay nakayukod nakapigil, Pastor, hindi ko pa po sigurado na ako'y pupunta sa langit. Hindi ko pa po sure 100% na ang buhay ko pag natapos sa langit pupunta. Meron po ba sa kaligtasan ito? Itaas mo lang yung kanang kamay at tutulungan ka namin sa isang panalangin kaligtasan. Meron po ba sa ating paligid? Itaas mo lang. Huwag kang mahiya. This is the day na kailangan mong maligtas. Yes, meron po isa. Salamat. Meron po isa. Amen. Salamat po. Meron pa po ba? Huwag mo kayong mahiya. Walang nakakahiyang magsabi na kailangan mo maligtas. Lord, kailangan mo lang, Panginoon, kailangan mo lang direksyon, kailangan mo lang identity. Yes, meron pa po. 3, 4. Pwede niyo po ibaba ang inyong pong mga kamay. Habang lahat ay nakayukot nakapigit, nagbibigay galang sa oras na binigay sa atin ng Diyos. Tutulungan kita sa isang panalangin kaligtasan. Ang panalangin ito hindi nakaligtas po ang iyong pagtitiwala kay Kristo. Yan ang aming pananampalataya na ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Diyos. Kaya habang lahat ay nakayukot nakapigit, sa mga nagtaas ng kamay, ulitin mo lang yung panalangin ito. Tutulungan kita sa isang panalangin kaligtasan. Malakas man o sa iyong sarili, na may maulit mo ito sa iyong puso at tunay sa iyong puso ang panalangin ito. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito ay binigay niyo po sa amin. Salamat po sa inyong pagmamahal na ibinigay niyo si Kristo na maging tagapagligtas ng aming buhay. Sa oras na ito, sumasampalataya po ako kay Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Tinatanggap ko po ang regalo ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Magpatuloy po tayo sa pananalangin sa mga kapatid po namin na ligtas na. Nandun na ang iyong kasiguraduhan. Isang hamon lang po sa oras na ito. Bagamat wala tayo sa loob ng simbahan, pero nasa lugar po tayo na kung saan kasama natin ang Diyos. Bakit di natin samantalahin ang oras na ito? Hinamon ka ng salita ng Diyos. Meron kang gustong gawing commitment sa oras na ito. Lord, nawa ang aking identity ay kayo. Hindi sa mga bagay na aking mga iniisip, aking ginawa, kundi maging sigurado ako na si Kristo ang aking tagapagligtas at ang aking buhay. Kaya kung kayo'y kinakausap ng Panginoon, ba't di tayo lumapit dito sa harap at lumuhod tayo, magkaroon tayo ng commitment. Huwag nating sayangin yung oras na ito. Ito'y mahalaga, pinag-isipan ng mga kapastoran upang hamunin tayo na maglingkod at maging sigurado sa ating identity dahil ang sanlibutan inaagaw na. Sige po, pwede po tayong lumapit at lumuhod sa mga kinakausap ng Diyos. Yes, maraming salamat. Ano po, lapit na po ito. Pwede kayong lumuhod sa harapan at kung kayo gustong manalangin, sige po, huwag po kayo mahiya. Ang paglapit po sa Diyos ay isang kababaan sa atin. Mga kabataan, walang ibang gagamitin ang Diyos. Amen. Ano po? Sa loob ng simbahan, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong kaopisina, sa iyong mga kaeskwela, kung hindi ikaw, kung hindi ka magko-commit ngayong araw na ito, kailan pa? Amen. Sige po, lapit po tayo. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong manatili sa inyong ginaupuan. Lapit tayo sa Diyos, magpapababa tayo. Tayo po na.
ng Diyos, salamat po sa mga taong nakapainig ng inyong salita. Bagamat magulo na po ang sanlibutan, at minsan sa looban ng simbahan, nandun din po ang lahat ng temptations na naglalayo po sa amin sa inyong gawain, ay pumit sa umagang ito, sa oras na ito, that I will fix my identity in Christ. I will surrender my life in Christ. Salamat po, Ama, sa inyo pong ginawad na pagkakataon kami magtipon. Salamat po sa mga kapastoran. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo na maipahayag ang inyong po salita. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. At nawa, Panginoon, magkaroon po kami ng reflection, Panginoon, sa lahat ng aming po napainggan ngayong umaga. Lahat ng ito'y binabalik po namin na may papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Nadagdagan ng